Siyempre, unang-una na po dyan, yung pong tungkol dun sa, ano tawag dito, kay Lea Salonga, mga kaibigan, at kay Sharon Cuneta. Ha? At pag-uusapan din po natin ngayong gabi, yung pong tungkol sa kapalpakan ng MMDA na hindi po tayo nagkamali, mga kaibigan, na yan po ay siguradong papalpak ang kanilang mga plano. Ha? At muli na naman hong sinisisi ang pagdami po ng COVID-19 dito po sa Pilipinas sa mga mamamayan at sa publiko. Ayan, mga kaibigan. So, etong si Lea Salonga pala, di ba nabanggit na po natin ito? Itong international artist, singer, Lea Salonga, nakapagsalita siya ng mura. Ho? At sinabi niyang Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Yan. At dahil po dyan, mga kaibigan, siyempre, yan ang hinahanap ng mga siraulo. Para pasamain. Yun nga walang ginagawa eh. Yung binabas na nga yung tao nang wala namang kadahilanan, mga kaibigan, pinasasama nila, ito pang merong sinasabi na pagmamahal sa bansa niya, itong si Lea Salonga, mga kaibigan, na nakapagbitiw ng pagmumura at sinabi niyang, Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Siyempre, para sa mga tanga, sa mga tabogo, mga kaibigan, hindi man nakakaintindihan eh. Ang kukunin lang niyan, yung gusto niyang kunin na bahagi ng sinabi ng isang tao. Kumbaga ay kanilang puputulin, mga kaibigan. At isesentro lang nila doon, pagdudugtungin nila para maging masama. Nabasa ko yung post na yun na napalathala sa periodiko mga kaibigan Yung kanyang sinabi na pagmumura, mga kaibigan, yun po ay hindi naman niya minumura Pilipinas Kahit pamurahin niya yung Pilipinas ano bang, may kaso ba yun? Wala naman Hindi naman niya minura actually ang Pilipinas, mga kaibigan. Ang kanyang napamura siya. At nasabi niya, pagkatapos niya sabihin yung mura, ay sinabi niya, Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Pagkatapos nung mura, merong mga merong akong napansin na mga tuldok at saka koma. Ibig sabihin, yung pagmumura na yon hindi niya inuukol sa Pilipinas. Kung hindi, napamura siya, yun ay expression. Yung taong, alam mo naman si Lea Salonga, medyo talagang disenteng tao naman yan, di ba? Kung makapagmura yan, yun bunsod na ng matinding desperasyon, mga kaibigan. Matinding pagkadismaya. Di ba? At saka alam nyo, yung murahin mo yung tao. Nung araw, meron ng ruling ang hukuman dyan na yan ay hindi na mura. Sa hukuman, nagkaroon na ng desisyon yan dati. Kung tawagin president case na yung mura, expression na lang yan. At saka hindi ko dinidepensa para itama yung mali dito. Wala naman siya minumura pag binasa mo. Yung sinabi niyang mura, pagkatapos nun, merong mga tuldok at merong koma. At Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Ibig sabihin, di ba, may mga nagmumura na, na wala naman siyang pinatutungkulan tao. Yun expression, mga kaibigan. So,
hindi para idepensa si Lea Salonga, pero makikita ninyo, napakawalang hiya ng mga tabogo, tanga, bobo, gago. Sabi nga ni Eli Cuyucutsuriano, mga kaibigan, di ba? O, bakit ho? Kasi yan ang inaabangan yan eh. Kung yung wala nga sinasabi yung tao eh. Paulit-ulitin nila yan. Bakit? Yan ang hinahanap nila. Para saan? Para ipantakip sa mga tunay na nangyayari. Hindi ba? O, siyempre, pagka inilihis nila yung issue at ang ibabas nila ngayon yung tao, malalayo kayo ngayon doon sa usapan. Makakalimutan mo yung issue, dito kayo ngayon magtatalo hanggang sa kung saan-saan na kayong issue mapupunta. O, di na ilayo ka na niya. Ganon din ang sinasabi natin na dapat gawin. Kasi tayo mga responsableng mga mamamayan, hindi ba galit tayo sa ganyan? Yung mga ginagamit ang social media, binababoy nila, pinagsasamantalahan nila. Akala nila, mga kaibigan, habang buhay nilang magagawa yon. Nagkakamali kayo. Dadating ang oras, pagsisisihan nyo lahat yung ginawa ninyong yan. Dahil babalik sa inyo lahat yan. Sisiguraduhin namin sa inyo. Ngayon, eto ho yan eh. Yung mga atake personal na ginagawa niyang mga tabogo, at ang masama pa, pati yung mga dating supporter mismo ni Presidente Duterte, naging biktima rin nila eh. Dahil ayaw nila na ang nag-uutos kasi dyan, alam nyo na kung sino. Mga kaibigan, si Mocha, yan ang nag-uutos sa lahat ng yan. Yan ang kanilang reyna eh. Kumbaga may reyna ng bruha, di ba? Ganun din niya, may reyna ng mga fake news. Reyna ng basher, reyna ng mga bully. Yan. Yang grupo na yan, iisa lang yan. Yan din yung nasa likod nung kay Kabayo na nakakulong na, mga kaibigan, dahil sa mga iba't ibang kriminal na kaso na kanyang ginawa sa mga nakaraan, hindi dahil sa siya namigay sa salita. Kasi wala namang bawal mamigay sa salita, di ba? Kasi wala naman tayo nakitang pinamigay yung damuhong yun kundi pinakita truck. Ngayon, kaya lang nila ginagawa yan, maraming tanga, maraming bobo, at saka gago, mga mangmang, sa totoo lang. Yan pong mga tao na yan, ang ginagawa niyan, nakikinabang sila, ginagawa nilang pakinabang yung pangwawalang hiya sa mga tao. Yan ang totoo Kaya yung mga YouTube account niyan, kumikita yan ng limpak-limpak. Halimbawa, paliliwanag ko sa inyo kaya hindi sila dapat iniintindi. Sabi ko nga sa inyo pag yan, pumasok yung mga yan sa iyong account, hindi naman sila kasali. Kahit ba nag-public ka ng mga post mo, papasok sila ron, sasali sila ron. Pero meron silang sariling account. Di ba? Hindi nila magamit yun. Bakit? Wala naman papatol sa mga pinagpopopost nila At ang karamihan niya, ginagamit nila yan, yung mga fake account. Kahit na meron silang totoong account. Magamit ng mga palsipikadong pangalan. Ngayon mag-ingat kayo. Yung nakaraan, may mga naglabasang account, walang litrato. Ngayon, meron na.
Alam niyo, ginagawa niya, magpapakita ng kukunin yung litrato ninyo. Ha? Tapos gagawa sila ng account. Yun naman, wala namang ano yun eh. Walang magiging kaso yun kahit gumawa sila ng krimen, di ka naman madadamay doon. Kaya lang, sisirain nila pangalan mo. Alam mo kung bakit? Gagamitin nila yun sa panloloko sa tao. Mangungutang o kunyari kakilala ka nila. Yan. Magpapakita sila ng messenger, sa messenger, galing sa messenger yung message, mga kaibigan. Siyempre, ginamit nila yung litrato ng account mo, pati pangalan mo eh. Di ba? So mag-a-appear doon kung ano yung gusto nilang ilagay sa messenger nila. Di ba? Pero sa bandang uli, madidiskubre pagka binuksan yung, ano ba tawag doon? Yung IP, yung international protocol na sinasabi, di ba? Pag inimbestigahan yan, URL, ano yung URL? Yung link, iimbestigahan siyempre yan ng otoridad. Malalaman kung, alam mo kung saan magkakatalo yan? Sa peche. Kung kailan nag-open ang account eh. Yan yung sinasabi natin nung minsan. Dapat ang Facebook mag-set ng bagong guidelines. Lalo na ang Facebook, masyadong maluwag eh. Meron sila, halimbawa, meron kang gustong i-block. Meron dong choices na hindi kasama yung ginagawa sa iyo eh. Halimbawa, yung threat to life, wala yun eh. Hindi ba? Wala yun, mga kaibigan. Meron dyan, discrimination. Pero yung threat to life, wala ho yan, mga kaibigan. Ngayon, balik tayo dun sa, dito kay Lea Salonga. Wala ko nabasang masama doon. Expression yun eh. Kung si Pangulong Duterte nga, kung magmura, talaga yung tao minumura eh. Di ba? Tapos yan ibabas ninyo. Kayo rin yung supporter nung nagmumura, kayo rin ang magbabas dun sa napamura. Iba yung merong minura sa napamura. Di ba? Natatandaan ko tuloy yung kwento eh. Sa isang bus, merong madre nakasakay. Ngayon, nalubak yung bus. Napamura yung madre. Sabi nung madre, hinduropot. Napahinduropot yung madre. Pag ano niya, pagkamura niya, nagtinginan sa kanya yung mga tao. Nung lilingon niya yung mga pasero, nakatingin lahat sa kanya eh. Di ba? Sabi ng mother, naku, leche, narinig yata ako. Mga kaibigan, iba yung napamura ka kaysa sa nagmura ka. Nagsasabi niya, makikitid ang utak eh. Kahit basahin mo yun, ako, binasa ko eh. Nung una pa lang eh, nabasa ko eh. Hindi naman, wala naman siya minumura eh. Expression niya yon, mga kaibigan. Yun eh, dala na ng malalim na pagkadismaya. Sabi niya, napakahirap mong mahalin. Yun pala, kung nabuhay ngayon si General Luna, ibabas din nila. Sasabihin din nila, ano yan eh, nagminura niya ng mga Pilipino. Hindi. Yun ang expression, kamukha nung halos lahat naman yung mga bayani na yan eh. Nagkaroon ng malalim na hinanakit yan eh. Di ba? Dahil po sa mga Pilipino na siguro nakikita nila hindi marunong magkaisa. Di ba? Yan naman ang gusto ngayon eh, na mangyari. Ma-divide tayo. Kaya nga kinukonsinti nila. Kapag ka hindi yung kasalukuyang administrasyon namumuno na si Presidente Duterte, ang halimbawa hindi si Presidente Duterte ang binabatikos,
pwede nilang murahin. Lalo na kung pabor kay Presidente Duterte. Wala na, grabe na itong ginagawa ng mga walang hiyang ito eh. Sobra na ito, kaya alam nyo, dapat sa 2022, pagka nagkaroon tayo ng panibagong presidente na hindi po yung sinasabing Manchurian candidate o kandidato ng China, mga kaibigan, alam nyo, ang dapat na isang pagtuunan ng mga otoridad sa pamumuno ng Department of Justice, yan. Napakalaking pinsala na ang ginagawa niya. Sumisira na ng isip, lalo na ng mga kabataan ngayon. Nagseset ng masamang ehemplo. Napakabilis pang lumaganap dahil sa technology na yan, mga kaibigan. Maraming nahahawa dahil hindi sila napaparusahan At pinoproteksyonan sila. Katulad niya, may nagmura sa presidente. Galit na galit sila, di ba? Nagbanta pa, papatayin ng presidente. Siyempre, magagalit ka. Pero, yung sa kanila, personal na galit Hindi yung galit, politika lang yan Kung tutuusin ninyo, politika lang yan. Ano ba yan? Di ba? Ngayon, pagka si Vice President Leni Robredo o yung iba sa oposisyon, ang minura at pinagbantaan, baliwala sa kanila. At tutulungan pa nila, lalo ka pa nilang ibabas. Di ba? Napakawalang yan itong mga taong ito, mga kaibigan. Ito hindi na tao tingin ko rito Masahol pa sa hayop itong mga ito Kung tutuusin ninyo. Ngayon, tingnan ninyo ito namang si Sharon Cuneta. Di ba may mga anak yan, sila ni Kiko Pangilinan. Ang sabi ng Department of Justice ay kanilang biniberipika ang identity ng isang lalaki na nagpost sa social media ng kanyang pagbabanta. Nagagahasain yung anak ni Sharon Cuneta na 19 anyos. Nakita ninyo ang mga pinagsasasabi na nito. Yung mura ni Mocha Uson, kay Vice President Robredo, napanood nyo ba? At saka nung bakla, nakasama niya yung bumaboy sa federalismo. Yung sabi sa federalismo ipepe, idede. Kaya si dating Senador Aquilino Pimentel Jr. nawala ng gana pinaghirapan nila ni Puno, kahit ba hindi pa natin susuportahan o ayaw natin yung ginawa nila, binaboy ng isang illiterate na bading. Narinig nyo na ba yung video na kung ano-ano mga pinagsasasabi kay Vice President Leni Robredo? Tao pa ba yun? Hindi na tao yung nagsasalita mga kaibigan ngayon, ito, tignan ninyo hinahanap daw, biniberipika. Dahil ito raw si Sharon Cuneta ay lumapit sa kanya at nagpahayag ng kanyang na siya ay nakahandang maghain ng kaso laban dun sa taong yun. Isa pa ito. Itong taong ito, napakawalang Kaninong supporter yan? Mga kaibigan. Isipin ninyo, hindi lang siya anak ni Sharon Cuneta. Siya'y anak din ng senador ng Pilipinas. Kahit sabihin mong yan, nasa oposisyon. Bakit? Bawal ba magkaroon ng oposisyon? Kailan pa nagkaroon ng bawal? Ngayon lang Di ba? Binabawal nila oposisyon
Pag oposisyon ka, mumurahin ka ng mula ulo hanggang talampakan, tagos sa kaluluwa mo. At lahat ng pwede nilang wasakin sa'yo, wawasakin ka. Ano tawag mo dyan? Sipin mo. Ha? Ngayon, kasi ang dami ng issue ngayon laban sa administrasyon na hindi nasasagot. Kaya ang ginagawa na nga nitong mga nasa gobyerno, kapag ka hindi nagtagumpay, pumalpak yung kanilang mga ipinagmamalaking gagawin, sinubukan, hindi nagtagumpay, anong sasabihin? Kasalanan ng publiko. Yun ang laging sinasabi. Mamaya, babasahin natin yung balita na yan. Dito tayo, bumalik tayo dito kay Sharon Cuneta. Ang sabi ni Menardo Guevara, itong si Sharon Cuneta, alam naman ninyo, ang suporta niyan, di ba, na kay Presidente Duterte? Hindi ba? Supporter niya yan Akalain mong sabihin nung, kahit na kanino, kay supporter yan, kay hindi supporter yan, hindi mo dapat sabihin yun Kalalaki mong tao. Anong pinakikita nun? Itong taong ito, walang hiya ito talaga. Kay totoong mangyayari, kay hindi mangyayari, bakit niya masasabi yun? Di ba? Bakit niya sasabihin yun? May sinabi siya na kung ikaw lang 12 anyos, gagasain kita para malaman ng tatay mo. Kasi yung tatay niya, itong asawa ni Sharon, may batas yan, di ba, na inisponsoran niya, siyang author. Yung Juvenile Act, di ba, na pinabababa yung pagka 12 anyos, pababa, hindi ka pwedeng ikulong under the law. Bakit mo? Dahil ba doon sa ginawang yun pwede mo na sabihin sa tao yun. Pwede mo na sabihin? O ginagamit mo yun para lamang maipagtanggol mo? Kung sino man ang gusto mo ipagtanggol, halimbawa si Presidente Duterte. Hindi ko alam kung ano pinagmula nun Meron yatang katalo yung, nakikipagtalo yata yung anak ni Sharon sumagot sa isang nambabastos sa mga kababaihan tungkol sa rape case. Hindi dapat pinag-uusapan yan Mga kaibigan, hindi mo dapat gagamitin yan pang-insulto sa tao. Alam niyo, yung rape nga, masama nga Bakit? Kahit yung tao, totoong ni-rape. Sasabihin mo ba yun, ni-rape ka? Ano ibig mo sabihin? Pag sinabi mo yun, anong ginagawa mo? Wala ka na sa wastong pag-iisip. Di ba? Kasi yung ni-rape, kinakaawaan yun. Kaya hindi mo dapat sasabihin sa kanya yun, di ba? Kahit doon sa totoong ni-rape. Yung pang magbabanta ka. Hindi ba banta yun? Natawa ako dun sa mga nagmamarunong. May nabasa akong nagsagutan. Inaabsuelto nila yung tao. Hindi man sila abogado. Ang sabi, hindi naman yung sinabing re-rapin Anya Ang sinabi niya, kung, hindi ganun tumatakbo ang kaso sa hukuman. Akala nyo lang yung ganun. Akala nyo kung merong kung, wala nang kaso. Kung halimbawa libel, wala na. Nagkakamali kayo. Hindi ganun tumatakbo ang kaso. Kasi nga, ang daming pangahas ngayon. Akala nila, siguro yan ang mga natutunan nito pagka paano silang lulusutan yung madali lang anyan, lusutan yan, yung kaso libel. Yun ang akala nyo, mga gago. Di ba? Ngayon, sabi, in-advise daw, pinayuhan daw
ni Guevara ng DOJ, si Cuneta, si Sharon, na ang identity at location ng tao kinakailangang maging malinaw muna bago siya makapaghain ng kaso. At lumalabas po, kaya si Sharon nagpapasaklolo kay DOJ Secretary Guevara sapagkat magkakilala pala silang matagal na. Ayon dito kay hindi ko malaman kung kay Guevara o si Sharon, 1992 pa sila magkakilala, mga kaibigan. So, ang sabi ni Guevara, pero lumilitaw niya, but it appears that Sharon, na ito daw si Sharon, through her own effort sa sarili niyang pagsisikap, ay na-identify niya yung tao. Pati yung tunay na apelyido gumagamit ng apelyidong iba, yung pala, inchikang apelyido nito, Ko. Kung hindi ba namang gago itong at kalahati ito, palibasa mga walang sense of history, di ba? Walang mga backgrounder bago sila magsasalita. Kaya ang daming nagmamarunong Bago ka tumalakay ng isang issue, dapat, alam mo yung issue sinasabi mo, meron kang pinagbabasihan, meron kang batayan. Hindi ba? Ngayon, halimbawa, hindi niya nalaman, naalala ko tuloy Alam niyo ba kung sino ang tao na pinagkakatiwalaan ng tatay ni Sharon sa Pasay, si Mayor Cuneta? Ang apelyido nung Ko. Kaapelyido nitong hayop na ito, mga kaibigan, itong hayop na Ko. Ngayon, ito, lumilitaw nga na-establish ni Sharon. Siguro, inanap nila talaga, di ba, yung sa pamamagitan ng social media. At ang sabi, kung maghahain ng kasong kriminal o reklamo sa DOJ, sabi ni Guevara, aming beberipikahin ang respondent. Yun nga, yung nagsalita ng mahalay, lapastangan, di ba? Hindi ka dapat igalang Iyan yung mga taong hindi ginagalang Bakit ho? Sipin mo, bata, papatulan mo, ilang taong ka na? Kahit sabi mo, at saka yan, hindi ako naniniwala na hindi masamang tao yan. Masamang tao yan. Yung mga masasamang tao, hindi niya masasabi ang isang ganyang kasamang bagay kung mabuting tao siya. Mga kaibigan, kung maghahain daw ng kaso, itong si Sharon, beberipikahin lang ng DOJ yung address para siya ay mapadalan ng notice na siya ay kinakasuhan. Ang pagkakaalam ko, ewan ko kung may katotohanan, na ito raw ay nakabase sa United Kingdom. Andun yung buong pamilya. Sipin mo, ito palang pinagmulan nito pinagtanggol ni Sharon yung kanyang anak laban dun sa taong yan na ang pangalang ginamit Sunny Alcos. Mga kaibigan, yun ang ginamit na pangalan niyan doon sa kanyang social media account. Na sinabi niyang gagahasain niya yung anak ni Sharon na nagngangalang Frankie. Pero ang tunay na pangalan nitong Sunny Alcos na ito ay Sunny Ko. Ayon po sa mga report mula sa United Kingdom. At si Sharon ay
nagbanta rin na talagang lahat gagawin niya para makakuha siya ng katarungan sa kahayupang ginawa nitong Sanico, na nagpapakilalang Alcos. I will find you, sabi ni Sharon, hahanapin kita. You face me, you coward. Ikaw na duwag ka, harapin mo ako, sabi ni Sharon. Tandaan mo kung sino ako. Nanay ni Casey. Frankie, Miel at Miguel. You cross the line. Lumagpas ka na eh. God help me and the law. Sabi ni Sharon, God help you when I find you. Hindi kita patatahimikin, tandaan mo ito. Kung ako rin, siguro yung ina, ganyan din ang gagawin mo kung may kakayahan ka na magawa yan. May kakayahan nito eh. Mga kaibigan. Yan po. Ngayon, alam nyo kung ano unang-unang magagawa dito ni Sharon Cuneta. Ito kung halimbawa, na-establish nga yung location, na-locate itong taong ito nando sa United Kingdom. Susulatan ko yung gobyerno ng United Kingdom. At susulat din ako sa Department of Foreign Affairs natin para yung ating embassy ron, kanilang utusan din na hanapin itong taong ito. Itong walang yang ito. At kung ako kay Sharon, directly, susulat ako kasi dito, magtatagal yan, lalo na nando doon, di ba? Sumulat ka sa gobyerno ng United Kingdom. Dito lang naman sa Pilipinas, napapagod ang tao sa kasusulat eh. Pero kayo, subukan ninyo, sumulat kayo sa mga opisyal ng Estados Unidos, sasagutin kayo. Sasagutin kayo. Sumulat ka sa congressman, sa senador, sumulat ka sa presidente, vice president, sasagutin ka. Dito lang hindi ginagawa yan. Binabaliwala ang mga mamamayan. Kaya kung ako si Sharon, bakit dapat gawin ni Sharon na siya ay lumiham sa gobyerno ng United Kingdom tungkol sa ginawa sa anak niya ng isang kababayan niyang o isang Pilipino na naninirahan doon. Baka doon ay may pag-asa na yan ipa-deport nila. Hindi ba? Mga kaibigan, bakit natin ito sinasabi? Kasi po, yung United Kingdom at iba pang mga bansa, may mga kasunduan yan eh. Kasama yan sa mga nagtataguyod ng karapatang pantao sa mundo na ayaw kilalanin ng administrasyon ngayon, mga kaibigan. So, kilalanin nyo tindi. Wala yun, di ba? Ang antayin mo kung ano yung gagawing sanksyon sa'yo, di ba? Wala naman yan eh. Kaya itanggi ninyo, kaya ayaw ninyo na kilalanin ng United Nations, kung yung ruling nga na nagsasabing o yung ruling na pabor sa interes nating mga Pilipino sa pagmamayari ng mga teritoryong inookupahan ng China, ipinagmamalasakit ng buong mundo maliban sa atin. Maliban sa Pilipinas. Mga kaibigan, yun ang nakapagtataka. Puro baliktad na. Yung ibang tao na, ibang mga lahi na, ang nagmamalasakit sa atin. Hindi natin magawa yung katulad ng ginagawa ng Vietnam, ng Indonesia,
at ng iba pang mga bansa sa Asia. Ang liit na bansa ng Vietnam. Sipin ninyo yan. Ha? Hindi natin magawa yung ginagawa nila. Ang dami ng bansang kumukondena sa China. Pagkatapos tayo na inaabuso, tayo na binababoy, tayo na iniimbot ang ating soberenya, mga kaibigan, walang ginagawa. Pag sumulat si Sharon, ewan ko kung hindi action ng United Kingdom. Di ba? Saan ba galing yung mga batas natin na halimbawa, yung violence against women and children. Puro, yan offshoot yan ng mga kasunduan sa buong mundo. Katulad din, kung bakit nagkaroon ng Commission on Human Rights sa Pilipinas. Dahil sa kasunduan na pahahalagahan at igagalang ang karapatang pantao. Saan ba nagmula yan? Bakit ba nagkaroon ng ganyan? Dahil sa mga pang-aabuso ng mga nasa pamahalaan. At nilalabag ang karapatan ng tao. Hindi ba yan ang reklamo nila sa labang kay dating Pangulong Marcos noon? Kaya nung wala na si Pangulong Marcos, kasali na tayo doon sa kasunduang yun. Pag pumirma ka ron, kahit na sino pang leader ang paupuin mo sa Pilipinas, kailangan niyang igalang ang anumang kasunduang pinagtibay sa panahong mga sinundan niya. Mga kaibigan. Tignan natin, di subukan ngayon ni Sharon. Senador ang asawa mo, di ba? Abogado yan Bakit hindi kayo sumulat sa United Nation? Sa United Kingdom. Para ipagbigay alam. Anong malay natin? Baka ipagmalasakit yan ng gobyerno nila. Ipaalala ninyo na ang United Kingdom, alam ninyo na ang gobyernong yan, gumagalang sa karapatang pantao at nagpapahalaga sa mga kabataan natin. Di ba? Kabataan sa buong mundo. Nakita ninyo, may paniwala ako. Baka dahil dyan, ipa-deport ng United Kingdom yan. Tingnan mo yun, ang nagmamalasakit sa atin, ibang bansa. Kasi, hindi sila nagmamalasakit dahil Pilipino tayo o galit sila sa nakaupo. Hindi, sapagkat merong kasunduan niyang mga yan. Pagdating sa mga issue ng human rights violation, paglabag sa karapatang pantao. Nakita ninyo yung bansang Taiwan? Hindi ba yung kababayan nating OFW na pinagbalakan nilang pakialaman ng batas ang proseso sa Taiwan? Akala mo, sakop nila yung Taiwan Ipapadeport nila yung Pilipina na nagsasalita ng kanyang saloobin, nagpapahayag ng kanyang saloobin laban sa kasalukuyang administrasyon. Papadeport mo dahil cyber libel daw yon. Hindi naman sila nagpapail ng kaso. Paano man papadeport yun? Walang kaso. Ang gusto nila, brasuhin nila. Akala nila, mai-impluensyahan nila yung gobyerno ng Taiwan para pumabor sa gusto nilang mangyari. Sa sarili nilang batas na galing sa bunganga nila, ang batas. Walang nakasulat na batas. Bunganga lang nila. Paano man pa-deport yun? Wala naman nilabag na batas doon sa Taiwan. So ano ang ginawa ng Taiwan? Ipinagtanggol. Napadeport ba nila? Hindi. Nagmukha silang luko-luko. At sila ang nanganib na matanggal doon. Buti hindi diniklarang
persona non grata yung labor attaché doon? Mantakin ninyo? Sa sobrang pagsisip-sip nila ni Roque, mga kaibigan, gumagawa ng sarili nilang proseso, proceeding, ano tawag dito? Deportation proceeding, mga kaibigan. Ano pakialam nyo ron? Ang may karapatang magpa-deport sa isang dayuhan, yung bansa na kinaroroonan niya, hindi yung gobyerno natin o ng kahit sinong gobyerno, kung hindi yung isang tao, isang mamamayan na nasa dayuhang bansa, ang may karapatang magpa-deport doon, yung bansang kinaroroonan niya. Hindi yung bansang pinanggalingan niya. Ang gago. Pati yung namamayagpag, nagpapasasaron sa MECO, sa Manila Economic Cultural Office, na si Banayo. Napahiya sila. Nanindigan ng Taiwan. Bakit namin papadeport yan? Anya? Wala naman, ultimong presidente ron, di ba? Pinagtanggol yung kababayan natin. O sipin ninyo. Tayo, hindi natin maipagtanggol ang mga kababayan natin. Hindi pinagtatanggol ng mga ating pamahalaan. Katulad ngayon, napakaraming OFW pala, Pilipino, ang itinanghal na bangkay sa Saudi Arabia dahil sa sakit na COVID. Kung hindi pa ho nagsalita ang Saudi Arabia na kunin ninyo ang mga mamamayan ninyong namatay dito sa sakit na COVID, wala pa, hindi natin malalaman. Mabuti na lang ang Saudi Arabia nagsalita. Nakatenga lang doon dahil walang ginagawa ang ating gobyerno. Di ba ang daming OFW doon ang naghahalukay na lang ng basura? Nagbabakas sakaling may mapupulot na makakain. Hindi ba merong daan-daang OFW ang nasa isang barracks na lang, nananawagang, pauwiin nyo na kami. Wala naman silang kaso doon. May ticket na sila, napaso pa. Yan ang tunay na larawan ng kasalukuyang administrasyon na mga pinagtiwalaan ni Presidente Duterte. Tapos magagalit kayo sa amin? Magagalit kayo sa mga nagpapahayag ng katotohanan? Hindi ba dapat magpasalamat kayo? Kung talagang meron kayong malasakit sa mga mamamayan sa OFW. Yun. Yung mga bangkay ng Pilipino ron. Tosino. Mistulan Tosino na. Mga kaibigan, kaya nabahala na yung Saudi Arabia, baka magkalat pa nga naman ng COVID lalo yun. Hindi ba? Baka lalo magkalat ng COVID eh. Kasi nandoon lang eh, yung mga patay eh. Nakaimbak lang doon eh. Ang balak siguro ng administrasyon, gawin silang Tosino. Mga kaibigan, ang sabi ng Pilipinas, 50 lang daw yung mga yon. Sabi ng Saudi, 282. Ang tanong, alam ba ng pamilya nila yan? At kailan nalaman yan? Gusto ng Saudi Arabia na iuwi ng Pilipinas, ng gobyerno natin dito sa Pilipinas, yung 282 overseas Filipinos o overseas Filipino workers na namatay
Pagkatapos pong mahawahan ng China virus, mga kaibigan, ayon kay Bello, kasama na, itong 50 raw na namatay. Ang dami palang patay doon eh. Bukod sa 282, meron 50 na ang ikinamatay, COVID. Mga kaibigan, natanggap daw nila yung communication galing sa hari ng Saudi Arabia at binibigyan lamang ang ating gobyerno ng 72 hours para maiuwi dito yung mga bangkay, mga kaibigan. Alam nyo kung bakit? Kasi po, bawal sa Saudi na i-cremate ang patay. Hindi sila nagki-cremate, Muslim country yan eh. Hindi ba? Yung nga mga Muslim, pagka namamatay, yung araw din na yun, dapat ilibing na eh. Mga kaibigan, kaya ang direktiba ng hari, inuutusan ng gobyerno natin. Ayuin nyo itong mga mamamayan nyo. Pero, eto ang sabi raw ng Interagency Task Force, wag na lang ibalik dito. Pati ng Malacanang. Wag na lang daw ibalik dito. Yung mga labi na namatay sa COVID. At sila ay ilibing na lang sa Saudi Arabia. Tingnan mo ang laking katarantaduhan nito. Hindi ba pwedeng iayos nyo paglilibingan nila rito? Pagkatapos, schedule nyo pagbalik nila rito? Di ba? Walang ginagawa ho ang gobyerno Pagka pumapalpak isinisisi pa ang taong bayan mga kaibigan, yun daw ang pasya ng Interagency Tamad Task Force. Mga tamad, kahit saan ka tumingin, tamad. Magaling lang sa bunganga, si Roque. Eto, paano, tinan ninyo, ang labor, itong dole, kaya nga tawag dito nung araw, Department of Lagay and Extortion, dole. Mismong nagbansag ng pangalan dyan, sila dyan sa labor Nasagap ko yung katumbas na ibig sabihin na yan, doon di sa mga opisyal sa labor Mga kaibigan ngayon, yun daw, sabi ng Malacanang, ito daw 50 OFW na namatay sa COVID, hindi na ibabalik dito sa Pilipinas. Bakit ito? Tanong bakit hindi natin alam to? Wala tayong bilang. Kaya ngayon, tumutugma na naman ang mga sinasabi nitong doktor na nag-resign sa IATF, di ba, yung special advisor, ano ang pangalan nun? Mga kaibigan, yung doktor na tinatalakay lang natin, na masabi natin, pagka nagsasagutan ang mga kampo, halimbawa, katulad nun, yung doktor na yun, at saka itong administrasyon, sino papaniwalaan mo? Ang tamang pamimili sa kung sino ang may katwiran at wala, mga kaibigan, kung sino yung nagsasalita
na ang sinasabi ay tumutugma sa realidad. Di ba? Ang sabi ni Dr. ano yun? Liachon, Tony Liachon, ang sabi niya walang sense of, ano yung sabi niya? Urgency, yung gobyerno. Ibig sabihin para sa kanila, hindi nila tinatratong importante ang buhay ng mga tao. Hindi ba? At sabi niya, maraming kaso na malayo sa ang estadistika doon sa inire-report ng DOH. Mga kaibigan, doktor siya at siya special advisor Kasama siya sa mga naidaos na meeting sa Cebu, kung saan-saan. Di tumutugma dito na naman. Bakit? Wala naman tayo information na ganyang karami na Ang patay pa lang nakatenga. Mga kaibigan, sabi nga sa kante, yung kantang Mona Lisa, paborito pa naman ng mga sundalo yan doon sa Mindanao nung araw. They just die there, and they lie there. Basta na lang sila namamatay doon. At doon na lang sila. Mga kaibigan, malalaman ba natin to kung di nagalit yung hari? Galit yung hari. Buti hindi nagmura. Mga di ba? Buti hindi sinabi ng hari na puro kayuhin. Puro kayuhin. Buti hindi sinabi ng hari yan na Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Di ba? Pag binasa mo yung istorya yun ay ibig sabihin galit po yung hari. Si mo inutusan sila. Hoy, kunin nyo naman yung patay nyo rito. Abay, baka bumaho na kami rito. Kung may bala kayong gawin tosino yan, iuwi nyo na. Di ba? Mga kaibigan, Hindi natin nga alam Kung alam nitong mga pamilya. Ako meron akong isang kakilala, namatayan Hindi ko alam kung ano na nangyari dun sa kanilang mahal sa buhay na pumanaw dyan mga kaibigan Pumanaw dyan sa Saudi, kailan lang ito Ito lang buwan na to, nabalitaan ko. Kakilala ko yun, mabait na tao yun mga kaibigan. Sabi raw ng Department of Labor, ililibing daw sa Saudi Arabia. Kasunod ng, dahil sa kanilang customs, yung tradisyon nila, di ba? Dahil sabi ko nga sa inyo, yung mga Muslim, hindi po yan nagkikremate, di ba? Kaya ayaw na may balik dito, nito mga ito. Pero yung mga inchik, pinapapasok dito kahit may COVID. Di ba? At kahit may COVID, nagkalat dyan, mga inchik, baliwala sa gobyerno natin. Takot silang Pilipino makahawa. Ayaw nila na ang Pilipino pag nagka-COVID, makahawa. Kaya galit na galit sila Pag Pilipino, pagka tumataas yung bilang, di ba? Pataas yung bilang na nagkaka-COVID, mga kaibigan, laging sinisisi niyan sa Pilipino Sa inchik, hindi. Kahit na
meron na namang nahuling underground hospital. Oh, nito lang. Nito lang nakaraan, araw. Sa Paranaque na naman. Hindi kaya negosyo na ni Olivares yung, yung underground. Baka kumikita na kayo dyan, Mayor. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ano raw? Malacanang consoled the families of the deceased while vowing to extend assistance to their bereaved kin. Kailan yan? Ngayon? Ngayon yung inaalo, yung, kunyari, nakikiramay kayo. Ngayon? Sa mga pamilya? Ngayon lang eh. Kailan namatay itong mga to? Yun ang tanong. Ba't hindi alam ng pamilya? O wala kayong ginawa? Mga kaibigan, no? Makukuha ba sa ganyan yan? At sila raw, pati daw yung 282. Tinulungan daw ang pamilya. Ano? Na namatay sa Kingdom of Saudi Arabia, 282. Inutusan na raw na ang mga agencies para tulungan yung pamilya. Kung hindi nga ho, nagalit yung hari dahil sa pagtenga nila, pagpapabaya nila sa mga kababayan nating nangamatay sa Saudi Arabia, hindi pa ho sila kikilos. Ano silbi nung dyan? Nung ating embahada? Ano ginagawa ng mga yan? Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, di ba yung ipinalabas sa television, na-picture yan eh. Nag-post sa social media yung mga pinakikita, naghahalukay ng basura, ang mga OFW. Ano sabi nung ambassador doon ng Pilipinas? Drama lang daw yun. Anak. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Yan, mga kaibigan. Drama. Ito, drama rin. Ano tawag mo rito sa mga patay na pinabayaan ninyo dyan? Ano masasabi nung damuhong ambasador na yan ng Pilipinas sa Saudi Arabia? Mga kaibigan. By the way, malapit na ho pala tayong meron tayong 1 oras na programa sa radyo. Malapit na hong magsimula. 1 oras lang. Kaya, ang gagawin ko, 2 oras tayo sa live streaming natin at masakop natin yung 1 oras na tayo po ay mapapakinggan sa radyo. Malapit na ho yan, abangan ninyo, mga kaibigan. Sa radyo, 11 to 12 tayo. At dito sa live streaming, 10 to 12, diretso ho yun. Hanggang sa tayo po ay mapakinggan, alas 10 hanggang alas 11, ididiretso natin yan ng alas 11 hanggang alas 12 na mapapakinggan tayo sa radyo, mga kaibigan. Malapit na ho yan. So ngayon, balikan natin itong mga
pinag-uusapan natin at saka iba pang balita, ano po. Tingnan ninyo hindi tayo, lagi nating sinasabi kung ano ang dapat gawin sa pagpapatupad ng mga patakaran para hindi sila napapahiya. Sino ba may gustong mapahiya kayo? Makapal lang talaga ang mukha nitong mga ito eh. Ang gusto kasi kumita lang eh. At masabi lang, meron kaming pinatupad. Pinatupad na kagaguhan. O tingnan ninyo. Sunod-sunod ang naging aksidente. Saan? Sa EDSA. Ang naitala ng MMDA nitong Hunyo. Di ba nagguguhit sila ron, naglagay pa ng barrier? Di ba? O yun, aksidente inabot. Ito, ayon po sa balita, nakapagtala ng sunod-sunod na aksidente ang MMDA sa bagong lagay. Ito yung, kasi naglagay ng bicycle lane eh, di ba? O, naglagay ng harang, concrete barrier. Yun lang mga dating concrete barrier dyan eh. Ilan ang pinatay niyang concrete barrier na yan nung itayo ni Bayani Fernando yan, di ba? Ngayon, eto ho, sunod-sunod daw ang aksidente. Di ba sinabi natin, iniisip niyo ba yan? Pagmumula ng aksidente ang ginawa ninyong yan eh. Unang-una, wala sa sentido kumun yan. Ang traffic ng EDSA, sisikipan mo pa. Babawasan mo pa yung linya. Ibibigay mo sa bisikleta at bali ba, yung bisikleta, aksidente yun. Mangyayari doon. Yan na nangyari. Ayon mismo sa kanila, sila na nagre-report. Mula daw June 1 hanggang June 19, nakapagtala ng isang aksidente kada araw. Dahil sa mga nasabing concrete barriers. Yun ang ginagamit nilang dahilan. Hindi yung kabobohan nila. Yung concrete barriers ang may kasalanan. Mga kaibigan, na inireklamo ng mga motorista. Yung motoristang ang inireklamo, concrete barriers, tanga rin yun. Ba't mo irireklamo yun? Ba't hindi yun naglagay ang ireklamo mo? At sabihin mong tanga. Kaya nga sinasabi natin, bago kayo magpatupad, kayo muna sumubok. Yung pinatutupad nila, yun lang subukan eh. Para malaman nila, siraulo nila. Ito ba, mangangailangan pa ba ng sertifikasyon to sa mental hospital? Para malamang may mga diferensya sa utak ito, mga kaibigan. Bago pa nila ipatupad yan, sinasabi natin, ba't kayo naglalagay niyan? Di ba? Ayon mismo kay Bong Madaldal, puro salita ni Briha, mga kaibigan, naglagay naman daw sila ng hazard markers para maging gabay ng mga motorist. Karamihan anya sa dahilan ng aksidente ay nakainom na driver. Nagse-cellphone na driver o kaya naman ay over-speeding. Hindi, mali ka. Ang mali, yung pinatupad nyo. Hindi nyo pa nga pinatutupad, alam na namin eh. Aksidente. Di ba sinabi ko, magkakaroon ng aksidente yan? At yung iba rin yata, sinasabi rin yan eh. Kasi sentido komun yun. EDSA yan eh, ang bibilis ng sasakyan dyan eh. Pag mabilis ang sasakyan, delikado yung bisikleta. Nilagyan nyo pa ng barrier. Nung araw, walang araw na hindi namamatay sa barrier dyan. Yung concrete at saka yung nilagay ni Bayani Fernando nung araw na parang chicken wire. Ang daming bumangga dyan, mga kaibigan. Kaya yung iba, tumakbong presidente tatakbong presidente si Bayani nun natakot siyang iboto eh. Bakit?
Eh baka raw pag nanalo yan, yung runway ng airport, lagyan ng U-turn islat eh. Kaya hindi siya nanalo eh, nung kumandidato, di ba? Oh. Ba, ba't ka namin iboboto eh, kung lagyan mo ng ano yun? Ng U-turn islat yung runway ng aeroplano, di ba? Eh, pinaglalagyan niya ng ano yan eh. Dati, U-turn islat, yung mga karsada, di ba? Oh. Yan ang talagang Hindi naman sila, hindi na sila nahihiya kung maging failure. Middle name na nila yun eh. Ba't pa sila mahihiya? Bong failure ni Briha. Jojo failure ni Briha. Si Danny kumikita lim. Failure. Wala namang pinwestuhan si Danny Lim na nagtagumpay eh. Kaya ngayon, pinagtatawanan kayo eh. Pakudeta-kudeta kayo. Nung kayo, alam nyo, madali yung pumuna kayo nung araw, di ba? Laban-laban sa gobyerno. Napi! Nationalist daw sila, oh. Makabayan daw sila, oh. Nilagay sa custom, ano nangyari? Mga kaibigan, nagtagal ba? Bakit hindi nagtagal? Ano dahilan? Di ba corruption? Yan ba pagmamalaki ninyo? Hindi kayo dapat pagtiwalaan. Mga kaibigan, nationalist daw sila, makabayan makabansa, mga ganon, di ba? Sipin mo, yung pala, gusto lang magkapwesto sa gobyerno? Gusto lang palang kumandidato? Di ba congresswoman yung asawa niya yata o siya? Party list, sindikato. Hindi alam ng tao, sila yung mga uupo. Di ba? Ang daming party list na naloko, nakapanloko eh. Hindi alam kung sino mga nominee. Mga kaibigan. Kaya tigilan nyo na yan, yung mga yan. Talagang masisira yan. Hindi ang may problema dyan yung barrier. Ang may problema dyan kayo. Pinagpipilitan nyo para may kita kaagad. Di ba? Bahala na sumabit. Total, hindi naman tayo ma-aksidente. Sila naman eh. Di ba? Pag na-aksidente sila, kasalanan ng barrier. Hindi natin kasalanan. Mga kaibigan. Di ba? Yung barrier, hindi naman kumikilos yun eh. Binangga mo eh. Di ba? Yun ang kakatwiran nila. Katwiran ni Fernando nung araw yun eh. Pag kami na-aksidente rin sa mga pinagagawa niya, sabihin niya, hindi naman gumagalaw yan eh. Ikaw yung gumagalaw eh. Yung na-aksidente eh. Di ba? Anong kasalanan ng barrier tsaka nung chicken wire na pinagkakabit ko dyan? Ikaw yung bumangga doon. Mga kaibigan. Naglagay pa nga si Bayani Fernando ng Yan, barrier, yung chicken wire din. Yung pagbaba mo ng tawag nito? Bumaba ka rin sa bus. Layo ng lalakarin mo. Para ka makapasok doon sa, dito sa island. Ang layo. Tapos ang taas-taas pa naman ng MRT. Lalakarin mo yun, kung sasakay ka ng MRT, babalik ka na naman pabalik para ka makasakay doon makaakyat doon sa hagdan ng LRT. Sabi nung isa nakasabay ko ron eh. Sinitanang ko ng MMDA. Ba't ka niya dyan lumalakad bawal dyan, doon ka dapat maglakad. Sabi nung matanda. Tawagin mo nga dito yung amo mo, si Fernando. Bakit Para malaman niya, si Raulo niya, siya paglakarin mo rito. Mga kaibigan, tingnan ninyo, araw-araw pala may aksidente na riyan. Hindi nga tayo nagkamali. Hindi ho ba, mga kaibigan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! May nagtatanong kagad dito, kailan umpisa ba? Antayin ninyo. Subaybayan nyo to para malaman ninyo kung kailan. Di ko pa sasabihin kung kailan. Malapit na. Di ba ho? 10 to 12 ang ating live streaming. Yung 11 to 12, mapapakinggan sa radyo. Yun ang... At saka kung nasasabihin din kung anong radyo. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Meron na namang isang underground medical facility o hospital ng mga inchik na tumatanggap lamang ng exclusively mga GI o genuine inchik na galing China na nagkakalat at naghahasik dito ng lagim na COVID. Ano ba mga dapat gawin talaga ng gobyerno? Pauwi mo yung mga inchik. Hindi lang mapauwi. Bakit? Hindi nyo may pagtapat ng diretsyo. Lahat ng kahayupan ginagawa rito, tingnan ninyo. Lahat ng illegal. Tatayo ka ospital, wala kang lisensya. Manggagamot ka, wala ka namang permiso. Anong klase yan? Ano namang kababuyan itong ginagawa? At meron pa ngayon, may sarili pa, pupunta ka sa presinto, may Chinese desk. Lahat ng concern ng inchik, doon mo dadalin. Ibig sabihin, lahat ng pagkakapirahan, doon mo dadalin. Kawawa naman yung mga pulis, walang kinikita. Ang bait ng PNP sa inchik, May sarili silang action desk. Buti pa sila Ngayon, isa na namang underground medical facility o hospital na nagsisirbisyo exclusively sa mga GI na pinaniniwalaang merong sakit na coronavirus. Ang ni-raid daw sa Parañaque na naman. Pangatlo na sa Parañaque. Sabi ko nga sa inyo, marami yan. Pinasara mo tong isa. Meron na naman magbubukas. O kaya, sabay-sabay pang bukas yan. Hindi lang nadidiscover. Pinunkesyo, nilusob daw ng mga pulis. Diyan sa multinational avenue. Sa multinational village to. Diba? Yung building, Morgana building, ni-raid nila. Mga kaibigan. Etong multinational, hindi lang ospital ang nandyan ng inchik. Diba bago pa yung mga ospital na yan, nagreklamo mismo sa Senado. Kasi ang otoridad, wala namang ginagawa Sa Senado nagpunta yung mga homeowners. At sinabi nila na napakaraming inchik doon, umuupa ng bahay. Mga pogo, nagsiservisyo sa pogo. Yung mga empleyado ng pogo, lahat naman marami. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang concern sa security ng Pilipinas at kung ginagampanan ng ating intelligence community sa mga law enforcement agency ng gobyerno ang kanilang tungkulin, marami silang mahuhuli. Subukan ninyo i-raid niyo yung mga tinutuluyan ng mga inchik, hindi makakuha kayo ng shabu, baril, lahat ng illegal. Bakit natin nasabi yan? Yung mga
unang raid nga nung hindi pa natin alam itong mga underground hospital na ito. Wala pa yan. Pagka nagkakaroon ng raid o may nahuhuling mga grupo ng inchik, may mga baril, may droga Oh. Saan ba tumutuloy yan? Di puntahan mo yung tinutuluyan. Meron, di ba, yung nahuling droga na 5 billion, nawala na, di ba? Natabunan na ho. Bakit? Malaking iskandalo yan. Saan dumaan? Sa customs. Oh, nag-imbestiga ho ba? Natuloy pa ba yung investigasyon? Wala na. Na sinasabing makakagamot sa ubo, lagnat, trangkaso, at COVID-19 at sexually transmitted disease. Sabi nga sa inyo, yung pananatili nila rito, yung presence nila rito, kawan ho yan. Napakalaking panganib. Bakit sila? Mga kaibigan, hindi sinisisi kailanman ang gobyerno. May ospital At ang mga gamot na nahuhuli, ebidensya. Yun na magsasabi. May error na tayo. Yun ang makapagsasabi, yung mga ebidensyang nasamsam. Bakit may gamot ng COVID? Kung wala silang gamot. Kung wala pang gamot yan. May gamot na yan. Talagang sinasadya lang ba dito sa atin na patuloy palakihin yan? Pagkatapos sinyo mga Pilipino, pero yung nagkakalat, hindi. Mga kaibigan, yan ang tanong Kaya ito si Anyo, tignan ninyo sinasabi nitong si DILG Secretary. Hindi raw po lalaki ang bilang o madadagdagan, tataas ang bilang ng COVID, kaso ng COVID sa Pilipinas, kung ang publiko daw makikipagtulungan. Ano? Ano sabi nyo? Pakiulit nga. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Isipin ninyo, mali daw yung paniwala, Maling paniwala daw, yung mga nasa ilalim ng less restricted general community quarantine, are free from the virus. Teka muna, bakit ganon? Publiko, sino ba naghigpit? Kayo. Sino nagluwag? Kayo rin. Ano sabi natin nung mahigpit? Balak ng luwagan. Huwag niyong luwagan. Ituloy niyo na. Bakit? Common sense. Yung nire-report ng DOH, hindi bumababa. Hindi tumitigil. Patuloy na nadadagdagan. Hindi ba logic yun? Hindi ba common sense yun na huwag mo muna luwagan? Niluwagan nyo. Patuloy pa rin sa pagdami. Ngayon, ang bawat mamamayan dapat pinakaunang frontliner. Kung aalagaan mo sarili mo, sumunod ka sa patakan. Sumusunod naman Alangan namang niluwagan ninyo, hindi sila lalabas. Kaya sila lumabas, niluwagan nyo eto nga, ayaw nyong gawin Huwag na tayong maglokohan. Kasi wala naman kayong ginagawa laban sa COVID-19 Wala kayong konkreto na ginawa. Katulad sa New Zealand. Kesyo konti ang tao. Hindi konti tao doon. Walang incheck. Walang ospital ng incheck.
Lahat ng wala, lahat ng meron dito, wala ron. Na siyang pinagmula ng sakit na yan. Kaya madali nila na-contain. Yung pong, salot na dala ng China. Kung makikipagtulungan daw, ang sama ng dating, mga kaibigan. Kung makipagtutulungan daw ang publiko, hindi raw tataas. Ang dahil pa sinasabi nito, puro walang kabuluhan. Ngayon, iwanan na natin yan. Alam na natin wala silang ginagawa eh. Di ba, ang challenge nga natin ba't di nyo na lang ganito gawin nyo? Yung ECQ, ibalik nyo. Di ba? Kami na nga nananawagan sa inyo, ibalik nyo. Bakit? Kasi kahit niluwagan nyo yan, hindi naman kami lumalabas eh. Wala ka namang karapatan lumabas muna eh. Kahit na ipagpatuloy nyo yung eskwela, wala naman kaming papapasukin eh. Anak namin, hindi namin papapasukin. Kayo na lang lahat. ECQ nyo na lang. Lahat. Wala na lahat muna. Lugi negosyo. Di patakbuhin nyo negosyo, kayo-kayo na lang lumabas. Lahat ng nagsisip-sip sa gobyerno, yan ang palabasin ninyo. Di ba? Yung pangkaraniwan tao, wag na. Ano tayo lumabas? Di kayo nandiyan kayo sa labas, pag nagbagsakan ng negosyo, di kasalanan nyo. Kasi kung lumalabas kami, bagsak pa rin ang negosyo, baka isisi nyo na naman sa publiko yan. Lahat ng mangyayari, sisisi nyo sa publiko dahil wala kayong ginawa. Ngayon, ituloy nyo na, ECQ, hanggang 2022, payag na ako. Marami nang papayag dito. Ang problema nga lang, yung magugutom. Sigurado, magugutom tayo. Bahala na. Di ba? Ang gusto namin, sumunod na lang eh. Sumunod na lang tayo. Doon mo kami pasukunurin sa hindi kami masisisi. Di ba? Wag na. Trabaho. Wala nang trabaho. Aral. Wala nang aral. Pagkaiba na presidente, mag-aaral na kami. Tsaka na kami papasok sa trabaho. Sabi ko nga sa inyo, ako titigil magsalita eh. Ituloy niyo yung ECQ hanggang 2022. Ang pamagat niya, COVID-19 to 2022. To 2022. Di ba? COVID-19 to 2022 na. Yun ang slogan nyo. Kasi, ano pinaggagawa nyo eh. Wala namang nangyayari. Ang pera, wala. Napakalaki na ng nautang ng administrasyong ito. Alam ba ninyo magkano na ang utang ng Pilipinas na pinalobo? Puro sa COVID-19 ang sangkalan ng utang. Ang utang panlabas natin ngayon ay umaabot na po sa $81 billion. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito po, pinagpapauna ko na. Matapos man itong pandemya na ito, sa malaot, madali, malaki na ho ang problema nating mga mamamayan. Marami sa atin, matatagalan pa. Isa sa mga apektado nito, mga working musicians. Wala na. Matatagalan na yan.
tanggapin na ninyo katotohanan. Paano gagawin? Ganun na lang ba yun? O hindi ka nakikilos? Mag-iisip ka muna. Ito payo ko sa inyo. Kasi ramdam ko na ang hirap At wala na tayong alam kung ano mangyayari. Yung mga dating negosyo, ang laki na ng epekto niyan. Kahit na ibalik sa normal na buhay tayo, yung wala nang mga restriction, napakahirap na makabangon. Ano pa ipang kakain ng tao sa mga Jollibee, mga McDonald's na yan? Wala na. Kayong mag-isip. Wala na rin trabaho. Kasi yung mga employer, wala na ipapasweldo sa inyo Ang kailangan muna nila, pag-isipan nilang mabuti, planuhin, yung dating bilang ng workers nila, hindi na nila kaya ngayon yun. Mga kaibigan, kailangan muna nilang magsimula, at makapundar ulit, makapag-establish ulit. Wala na. Pag-isipan nyo mabuti. Hindi sa, ito'y paghahanda na dapat din pinag-iisipan. Walang nagtuturo sa inyo. Dapat, sa gobyerno, kung matino lang itong gobyerno to, ang dami nating agency, wala namang ginagawa yan, dole. Ayun, kung di pa nagalit yung hari, walang gagawin si Bello, kundi dumaldal. Daldal lang yan Kasi hindi pagkakakitaan Kung ang problema ngayon kung malasakit lang ang gagawin mo, wala kang kikitain. Kailangan doon sila sa may kikitain. Kailangan i-quarantine mo yung OFW ng matagal sa motel tsaka hotel. Bakit? May kickback doon Pera ng OWA yun Pera ng OFW yan. Ngayon, ang dapat na ginagawa sana ng mga agency ng gobyerno, nag-iisip. Gumagawa na ng programa. Diba? Pinag-aaralan na nila, may study ng ginagawa dapat kung paano. Matakbo pa ba tayo? Kung paano i-reinvent ang mga profesyon ng tao o ang mga linya ng hanap buhay ng tao. Di ba dapat ginagawa yan na study? Wala silang ginagawa niyan. Ito, isa sa affected sector. Hindi nga lang ganong kalaki, pero sector pa rin ito. Ang mga working entertainers, working musicians. Kailangang i-reinvent na ninyo ang inyong sarili. Tandaan nyo yan. Yung mga venue, bumalik man tayo sa normalization, dalawang bagay lang Maaring marami na ang hindi muna kukuha ng live entertainment. Ito yung mga working. Wala na muna. O kung kukuha man yan, magbabawas na yan. Hindi na kamukha ng dati. So, kailangan bilang musician, entertainers, nag-iisip na kayo ngayon. Paano nating i-reinvent ang ating sarili? Hindi ba? Para tayo na ating kakaharapin. Di ba? Paano nating pakikinabangan itong napaka gandang talent na meron ng mga Pilipino. Yan ang unang-unang dapat na ipinag-iisipan na. Tumatakbo ba tayo? Sigurado ka? Nakahinto na kasi ito So ngayon, mga kaibigan,
kailangan ng mga entertainer, i-consider na ninyo. Di ba ngayon nagla-live kayo para lang mailabas yung ating stress, di ba? Number 1 yun. At saka makapagpasaya ka ng mga tao. Magkaroon ka ng communication ulit sa mga tao. Kasi isa yan magiging problema ngayon ng mga tao, yung wala na. Stress ka, wala ka ng, yung interaction na sa mga kaibigan, kamag-anak, wala na parang baliwala na ang buhay sa'yo, di ba? Wag naman kayong mawawala ng pag-asa. Ang kailangan lang, mag-isip. Ano ba ang pinakamagandang maisip ngayon? Umisip kayo. Total nagagamit ninyo ang social media kung paano kayong kikita. Halimbawa, nagla-live ka ng Facebook. Ba kailangan natin mabuhay pare-pareho? Yung talent mo, inilalabas mo dyan, kumuha ka ng mga kaibigan, customer, na magiging customer mo. Diyan sa pagpe-Facebook mo. Di ba? Ipunin mo sila. Di ba? Sa isang gabi, may nanonood sa'yo, mga 20, 30, di ba? Kung yan, mga follower mo yan, nung ikaw ay tumutugtog, baka naman pwede silang magbayad doon sa kanta mo. Yung performance na gagawin mo. Sa bahay kayo magpe-perform. Kung banda kayo, nasa bahay kayo. Kung singer ka, nasa bahay ka rin. Di ba? At nakapagre-request sila sa pamamagitan ng live streaming. Katulad ng ginagawa natin ngayon, di ba? Pero ikaw, mag-umpisa ka sa 10 tao. Baka naman pwedeng tulungan nyo ko, di ba? Baka naman sa halagang 100 piso. Once a week Itong 10 ito, makasampu kami, 10 audience ka, di may 1,000 ka. Di ba? Araw-araw, may schedule ka. Di ba? Nasa bahay din yung nanonood sa'yo. Pwede sila mag-request at nakikinig sila sa'yo. Di ba? I-reinvent ninyo, pansamantala, ang inyong sarili para tayo makaagapay doon sa kakaharapin pa nating hindi na matatapos ito. Itong salot na ginawa na ito ng mga punyetang yan, mga kaibigan, mga hayop na yan. Bago tayo, ika nga po sumobra. Sana napakinggan tayo ng mga entertainers. Halimbawa, sa isang gabi, ipunin mo, sino ba ang pwede makinig sa iyo sa gabing ito? Sa gabing ito, gano'n. Hindi mo kailangan na maraming views. Ang kailangan mo, yung manonood sa iyo parang bilang customer. Di ba? Bilang tip lang nila sa iyo yun Nakatulong sila sa iyo. Baka pwedeng gano'n. Di ba? Pwede yun kung may kaibigan ka mga 10. Di ba? Hindi mabigat yun. Baka yung iba kung sumobra pa ibigay sa'yo Kasi once a week mo lang sila magiging customer. Gagawa ka ng parang members ka ngayon Lunes. May member ka na manonood sa'yo ng Martes. May member ka na manonood sa'yo ng Miyerkules, ng Huwebes, ng Biyernes. Iba-iba yun. Huwag mo naman samantalahin na gabi-gabi. Kailangan magbayad sila ng 100 sa iyo. Wag. I-schedule mo sila. Sa isang gabi, makasampu ka, may 1,000 ka. Kung makadalawampu ka, kung may magbigay na sobra pa ron. Diba? Yun ang gawin ninyo. I-reinvent ninyo ng konti. At baka meron pa kayong mas maganda pa na maidadagdag at maiisip.